Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, pag-aaralan natin ang standard at general forms of equation ng hyperbola. Without further ado, let's get this lesson started. Previously, na-define na natin yung definition at properties ng hyperbola. This time, we will be dealing with its equations. Tulad ng ibang conic sections, meron din tong general and standard form. Let's start with general form. Ang general form ng hyperbola, halos kapareho lang ng sa ellipse. Yun nga lang, dahil ang ellipse ay sum, ang hyperbola, difference. So, ang general form ng hyperbola ay ganito. We have ax squared minus by squared plus cx plus dy plus e equals 0. Of course, from this general form, makikita natin na yung A, hindi nga siya equal sa B dahil minus yung nasa pagitan nila. At the same time, ang A, hindi pwedeng mag-0 at ang B, hindi rin pwedeng mag-0. Dahil pag nag-0 ang isa sa kanila, anong conic section na ang mabubuo? Ang mabubuo na ay parabola. So, hindi na siya hyperbola. Kaya dapat ganito lagi ang general form ng ating equation. As for the standard form ng ating hyperbola na horizontally oriented, ganito naman yung itsura niya. Meron pa rin tayong dalawang fraction. Tapos, yung dalawang fraction naka-equal pa din sa 1. Ito, meron pa rin tayong x minus h squared tsaka y minus k squared. Yun nga lang, sa imbes na plus yung pagitan nila, minus na. Tapos, yung first fraction, lagi yon ang kanyang definition ay a squared. Etong second fraction, laging ang kanyang denominator ay b squared. Kapag vertical ang naging orientation ng hyperbola, minus pa din yung dalawa, equals 1. Tulad ng sabi ko, dapat yung first fraction, lagi ang kanyang denominator ay a squared, ito ay b squared. Pero dahil vertical na to, dito na mapupunta yung y minus k squared, tapos dito na yung x minus h squared. As I've mentioned sa previous video natin, pwedeng ang scenario dito sa dalawang to, pwedeng yung A mas malaki sa B or yung B mas malaki sa A. Nagkakataon din na pwede rin silang mag-equal. Para ma-distinguish natin kung alin yung A, alin yung B, yung A lagi yung denominator ng unang fraction. Tapos, yung b naman, or yung a squared I mean, tapos yung b squared naman yung denominator ng pangalawang fraction. Some references, sinasabi na yung a squared ay yung denominator ng nauuna or nung positive na fraction. Tapos, yung b squared yung denominator ng fraction na negative, or yung after ng minus symbol or ng subtraction symbol. Yun yung kanyang distinction. Oh, by the way, sa general form, pwede nga palang mauna ang y squared, pero dapat pag nauna ang y squared, a pa din yung kanyang coefficient. Parang ganito. Another form of our general form is this one. Meron tayong ay squared minus bx squared plus cx plus dy plus e equals 0. Ang ibig sabihin lang nito, kailangan nauuna lagi yung term na may squared na positive. Kung ang term na may squared na positive ay x, unahin mong isulat yung x squared. Kung ang positive sa dalawang may squared ay y, unahin mong isulat yung y squared, followed by that next quadratic term. Still, kung ganito yung ating general form, a should not be equal to 0 pa din and b should not be equal to 0 pa din. So suppose meron tayong given na ganito, meron tayong isang general form na susulat natin yung kanyang standard form.
Just like sa ellipse, ang gagawin natin ay igugrupo-grupo natin yung mga terms based sa variable na meron sila. So, rewrite muna natin dito. Ang next step natin dito is to group the variables on different parentheses para ma-identify natin kung ano ba yung mga next step pa. Kasi tulad nga ng sabi ko, may pagkakapareho to sa mga nauna na nating lesson about conic section. Para malaman kung x ba or y yung uunahin natin na i-group, titingnan natin yung dalawang quadratic terms. Kung ano yung positive, yun yung nasa unang parenthesis. So meaning, dahil positive ang x squared dito, uunahin natin dito yung may x. At ang kapartner niya ay itong plus 30. Next, for y, dito siya. Pero dahil negative nga yung operation sa pagitan ng hyperbola, automatic pagpasok ng mga terms dito sa parenthesis, lahat ng may terms na y, ifa-factor out na natin yung negative niya. So dito sa negative 4y squared, kukuhanin na natin or ifa-factor out na natin yung negative niya, ang maiiwan na lang sa loob ay positive 4y squared. Dito naman sa positive 32y, pa-factor outan natin ang negative. So, ang maiiwan sa loob ay negative 32y. In other words, dito sa second parenthesis, dahil minus yung kanyang nasa labas, pagsulat natin sa loob, babaligtarin natin yung sign. Kasi nga, pina-factor outan natin ang negative 1. As for this constant, we know ang laging ginagawa dyan ay ilipat, i-transpose sa right side. Next is to factor out all the coefficients of the quadratic term. Dapat ang maiwan lang sa loob ay x squared. So yung 5, ilalabas natin, ifa-factor out natin. This will just be x squared and then plus 30 or positive 30 divided by 5 is plus or positive 6x. Same goes with this, lalabas ang 4. Ito magiging y squared na lang, minus pa din to. 32 divided by 4 is 8. Y equals 39. Ano kayang next step? Of course, ang next step natin is to do the completing the square. Dahil yon yung mga ginagawa natin simula pa nung sa parabola. Or simula pa sa circle. Oo nga pala, sa circle, nagko-completing the square na tayo. So, for x, ang middle term niya ay itong may 6. 6x. So, kukuhanin natin yung kalahati ng coefficient nun. This will just be 3. 3 squared is 9. Ang ibig sabihin ng 9, ito yung i-add natin sa loob. X squared plus 6x plus 9. Next, we have, ito naman. Itong sa y, ang kanyang middle term ay may coefficient na negative 8. So, di-divide mo yun sa 2. This will be negative 4. And then, negative 4 squared is positive 16. Itong positive 16 ang i-add sa loob. And then, we know na dapat i-add din natin yung mga in-add natin dito sa right side. So, we have 39 plus, ang pag-add natin yung 9 nakamultiply sa positive 5. So, 5 times 9. And then for 16, nakamultiply sa negative 4. Dahil negative 4 na to, we cannot write plus here. Ang gagawin natin dito, minus. Dahil minus or negative yung symbol ng 4, doon sa kabilang side. So, dito siya na iba. Dahil hyperbola na ang pinag-uusapan natin at ang sign ng nasa left side ay negative or minus, dapat i-carry over mo yon dito kapag idinugtong mo siya sa right side. Dapat minus pa din. And then, let us simplify yung mga terms na nandito sa left side. So, yung 5, sulat lang natin dito sa baba. And then, recall kung paano natin to sinisimplify. Ang ginagawa natin, ifa-factor out natin, ang gagawin, itong x squared, kukuha na ng square root. Kopyahin yung sign ng gitna, square root ng last term. Tapos, ilagay sa parenthesis squared. Same goes with this. 4.
Ang y squared, magiging y na lang. Yung negative 8, kukuhanin lang ang sign, negative. Square root ng 16 ay 4. And then, squared. Finally, for this side, we have 39 plus 45. Ito, magiging negative or minus 64. So we have 5, quantity x plus 3 squared minus 4, quantity y minus 4 squared equals, this side will result to positive 20. And kung matatandaan nyo, yung ating standard form dapat naka-equals 1. So what we're going to do here ay i-multiply natin yung buong equation sa reciprocal ng 20. Ibig sabihin, ang reciprocal ng 20 ay 1 over 20. Kung ito ay 16, dapat 1 over 16. Kung ito ay 75, dapat 1 over 75 ang i-multiply natin sa buong equation. So doing that, ibig sabihin this will just be x plus 3 squared minus y minus 4 squared. Tapos, ito nga pala may 5 pa, tapos ito naka-20 sa denominator. Ito 4, may 20 sa denominator, tapos ito 1 na lang. Ang pinaka-last step natin ay ito i-simplify. Kailangan matanggal yung coefficient dito sa labas. So, meaning, this will be x plus 3 squared over 4 minus y minus 4 squared over 5. Tandaan, ito ay pwede ring ma-lowest term, equals 1. Ibig sabihin, ito na yung ating final answer. Ito na yung tinatawag natin na standard form ng equation. Identify natin kung anong orientation niya. As previously mentioned, ang orientation ay nakadepende kung anong term or kung anong fraction ang positive. Kung ano yung nauuna. Dahil ang nauuna dito ay x, ang orientation nito ay horizontal. Tapos, yung a natin or a squared ay 4, ang b squared natin ay 5. Next, for example 2, we have this equation na naka-general form. Isusulat naman natin to in standard form. You may pause this video and try writing this on your own. After 10 seconds, i-resume natin ang ating video to know if you got the correct answer. I-rewrite muna natin dito. We have negative x squared plus y squared, negative 10x minus 2y minus 28. Recall from what I have mentioned sa example 1, i-group natin yung mga terms nga based on the variable. Pero dapat ang una nating isusulat ay yung positive na quadratic term. Dito kahit nauna yung x squared, hindi naman siya positive. Ang positive ay y squared, so y squared will occupy the first parenthesis. Of course, ang isasama natin dito ay yung kapwa niya, y. So this is minus 2y. Etong next parenthesis natin, yan naman yung mag-o-occupy ng x squared, pero dapat tatanggalan na natin ng negative. Ito, magiging negative na nasa labas, nasa loob positive na. Same goes with 10. Yung 10, tatanggalan na natin ang negative dahil nasa labas na yung negative niya. This will just be positive 10x. And for 28, transpose. Next step is to complete the square. For y, meron tayong negative 2, yung coefficient ng middle term, divided by 2, that is negative 1. Negative 1 squared is positive 1. For x naman, meron tayong 10, divided by 2 is 5. 5 squared is 25. So, idagdag natin tong 1 sa loob ng y, plus 1. Tapos, yung 25 sa loob ng x.
However, dito sa side ng equation na to, 28 ang isusulat natin. Yung 1, naka-multiply sa positive 1, so ito pwedeng plus 1 na lang. Tapos yung 25, naka-multiply sa negative 1, so this is just minus 25. And then, we will factor out this side, pati ito. Making it look like this, square root ng y squared is y, sign ng gitna minus, tapos square root ng 1 ay 1. Parenthesis squared. Don't forget this exponent na 2. This will be x dahil square root ng x squared, sign ng gitna, square root ng last term, 5, parenthesis squared. As for this side, 28 plus 1 is 29. Minus 25, we know that is 4. So this is 4. And finally, for the last step, imumultiply natin ang buong equation sa reciprocal ng constant sa right side. So meaning 1 over 4. Our equation will now be y minus 1 squared over 4 minus x plus 5 squared over 4 equals 1. So ito na yung ating final answer for the standard form. Ito yung sinasabi ko kanina na pwedeng mag-equal yung kanilang denominator. Sa unang tingin, baka mapagkamalan nyo na circle dahil equal yung kanyang measure ng dalawang axis. Pero tandaan, negative ang ating operation sa gitna. Kung ito nag-positive yan, circle yan. Pero dahil negative nga, automatic hyperbola yan. As for the orientation, titingnan natin kung anong term yung nauna or yung positive. Dahil ang nauna ay y, its orientation is vertical. So tandaan, kapag given ang general form, gagawing standard form, you will always use completing the square. Kailangan tama yung pagko-complete mo ng square. Paano naman kung yung ating given ay ganito? Standard form, gagawin nating general form. Hindi na completing the square ang gagamitin natin dahil yon pang general form to standard form. Ito kasi baligtad. Standard form, gagawin mong general form. So, ang gagawin natin dito is we will expand the binomial, but before actually expanding it, kailangan matanggal muna natin yung denominator. We have to identify the LCM or the LCD of 4 and 16 of the two denominators. 4 and 16, their LCD is 16. Tapos, imumultiply natin based sa LCD. 16. This will be 16 x squared over 4 minus 16 y minus 1 squared over 16 equals 16. Yan. 16 divided by 4, ito pwede itong ma-simplify, ma-lowest term. 16 divided by 4, pwedeng parehong i-divide sa 4. This will just be 1, this will be 4. So, meaning this will just be 4x squared. 16 and 16, pareho yang ma-divide sa 16, magiging parehong 1. So, hindi na natin isusulat. Y minus 1 squared na lang equals 16. Then we expand this part. 4x squared minus, expand natin to. Square the first term, y squared. Pag multiply mo yung dalawa, times 2. Negative 1 times y is negative y. Negative y times 2 is negative 2y. Squaring the last term, we have plus 1 equals 16. Take note, meron pa rin yung parenthesis dahil may negative sa labas. Yun ang isang reminder na gusto kong matandaan ninyo. Kapag tayo ay nag-expand ng binomial na naka-raise sa exponent na 2 or sa exponent na 3, kahit anong bang exponent yan, tapos negative or minus yung nasa labas niya, automatic kailangan merong parenthesis.
Dahil ang next step dito, itong negative i-distribute natin sa bawat isa. What I mean is like this. Negative times y squared is negative y squared. Yung negative, i-distribute mo rin dito. Negative times negative, magiging positive 2y. Negative times positive 1 is negative 1 equals 16. Afterwards, yung 16, lipat natin sa kabila. We have 4x squared minus y squared plus 2y minus 1 minus 16 equals 0. So, ito pwede nating makombine. Negative 1 minus 16 dahil pareho silang constant. Ang sagot kapag kinombine natin yan using subtraction is negative 17. Dahil wala nang naka-over, wala nang fraction, tapos 0 na yung nasa right side. Tapos ang arrangement natin, inuna natin yung kanyang positive na quadratic term followed by na negative quadratic term, tapos yung linear. We can say that this is already our final answer. Tandaan nyo, kung ito ay ipapagraph sa inyo, itong given na general form, hindi agad siya graphable. Ang graphable na form ay itong standard form. Dahil ito, dito makikita mo agad yung center, yung transverse axis, yung conjugate axis, dito mo lahat yan makikita. As for the general form, hindi pa obvious dyan. Kaya kailangan isusulat mo pa into standard form kung igagraph. By the way, based on this standard form, ang kanyang orientation, dahil nauna yung x squared at positive yung x squared, this orientation is horizontal. Pero hindi naman tinatanong yan. Kumbaga, binigay lang natin. Ang tinatanong ay ito. Last example. Dito, i-identify muna natin yung kanyang orientation. Pause this video. Ano kaya ang orientation ng hyperbola na ito? This hyperbola, dahil nauuna yung y, positive yung fraction na may y, this orientation or this hyperbola is oriented vertically. So, binigay lang natin kasi baka ipag-graph sa inyo, at least alam natin yung kanyang orientation. So, dito, sulat ulit natin. Meron tayong y plus 2 squared. Hanapin ulit natin ang LCD for 25 and 9. Their LCD is 225. So, itong 225, i-multiply natin sa buong equation. Tapos, mapupunta siya sa numerator. This will be 225 y plus 2 squared over 25. This is 225 x minus 7 squared over 9 equals 225 times 1 is 225. Next, divide natin to. 225 at 25 both divisible by 25. This will just be 1. This will be 225 divided by 25 is 9. So, itong fraction na to ay magiging ganito na lang. Next, 225 at 9, pwedeng i-divide sa 9. 9 divided by 9 is 1. 225 divided by 9 is 25. So, 25 dito sa labas ng x minus 7 squared equals 225. And then, expand natin yung binomial. This will be 9 squared ng first term. Multiply the two terms times 2. This is 4y. Square the last term, that's 4. Minus 25. Square the first term, x squared. Multiply this 2 times 2. This is negative 14x. Square the last term, 49. Equals 225.
Ang next step natin is to distribute 9 sa lahat ng terms dito sa loob and negative 25 sa lahat ng terms dito. So 9 times y squared is 9y squared. 9 times positive 4y is positive 36y. 9 times 4 is also 36. Ito naman, tandaan, negative 25 kasama yung negative sa pag-distribute. This will be negative 25x squared. Negative 25 times negative 14x is positive 350x. And this part, negative 25 times positive 49, that will result to 1,000 or negative 1,225 equals 225. So, unahin muna nating isulat yung positive na quadratic term, so meaning y squared muna. Tapos, yung negative na quadratic term, minus 25x squared. Tapos, para sa mga linear term, yung mga may exponent na 1 lang, uunahin natin lagi yung x. This is 350x. Tapos, ito ay 36y. Tapos, itong 36, isunod natin yung negative 1,225. Tapos, itong 225, i-transpose na din natin, equals 0. Itong tatlong to, pwede nating makombine. So, we have 9y squared minus 25x squared plus 350x plus 36y. Ang sagot dun sa tatlong in-underline natin is negative 1,414 equals 0. And this is already your final answer. So, ganun tayo magsulat ng general form out of the standard form. If sa example 1 and 2 natin, gumamit tayo ng completing the square, ang ginamit naman natin sa example 3 and 4 is to expand the binomial. In-expand natin yung binomial na naka-squared. So, ganyan tayo magsulat ng mga equations coming from the general form to standard form or vice versa. Thank you for watching and see you on the next video.